Okay, so Module 5, Hyper-V Virtualization in Windows. So dito, we're gonna configure and manage Hyper-V. Pero first of all, ano ba tong Hyper-V na to? Ano yung architecture niya? So define Hyper-V. Hyper-V is the one managing the resources in a bare metal computer, no? So ito yung magda-drive, parang driver siya ng mga storage, compute, memory, and networking component. Gagawin lang niyang, it will distribute accordingly. Okay, let's say gusto ng isang VM 2 CPU. Assign lang niya yung 2 logical CPU, hindi yung physical CPU. Meron siyang logical. So ano yung logical? So let's say quad core, 4 na physical core, multiplied by hyper-threading times 2. So magiging 8 core. 8 physical core, di ba? 8 physical core. Ang logical core niyan, magiging 8 logical core siya. Ganun, ano? Tapos yung logical core niyan, distributable among VM. Dinidistribute yan. They can share. Pwedeng hatiin. Pero memory, hindi pwedeng hatiin. Pag dedicated na sa isang VM, kanya na yon. No? Ang CPU pwedeng share pa. Okay, it's a hardware virtualization layer. No? As in, bare metal can be distributed accordingly. No? This is only a software, no? Available in Windows Server. It can subdivide the hardware capacity of a single host to multiple virtual machine. Normally, provide an isolated space for each VM to run its own operating system. So ito yung level 1. So meron tayong tinatawag na level 0 din, ano? Level 0, ito yung bare metal. You install Hyper-V muna. Ay, wala nang ibang OS. Standalone lang siya, no? Para siyang VMware, no? VMware. So you install the ESX. Dito naman Microsoft Hypervisor. Okay? So on top of that, magkakaroon ka pa ng level 1. Doon ka maglalagay ng guest operating system. Okay, guest OS can be Windows, Apple, Mac, or Linux. Okay? So yun ang level 1. Tapos dito Yo, kayo Sir Chris, parang walang audio. Ay, walang audio, walang audio. Meron, sir. Hello. Mic test. Ayan, pumapalo. May audio. Rinig ba ako? Ba't dalawa lang kayo? Albert. Rinig ba ako? Rob. Kevin, am I audible? Rinig, sir. Rinig po. Yes, Rinig, sir. okay. Pumapalo yung mic kayo na nakita. Kinabahan ako dun. Yan. Next, support many types of OS, including Windows, Red Hat, CentOS. Halos lahat pati nga Android na try ko na. Tumatakbo yung Android sa virtual machine ko. No? System requirements, wala naman 32-bit processor na. Puro 64-bit na lang, di ba? And kailangan nito, meron kang second level address translation. Pag wala nito, hindi ka makakapag-nest. Mamaya explain ko yung nest na. Processor with VMM mode extension. Lahat naman ng generation na Nag-audio Intel ka ba, Sir Chris? Oh, meron. Yung speaker mo baka naka-headset. May audio ako, Rob. Rob. Rinig nila, Kevin. May audio. Yes, may audio. Rinig ng lahat. Maybe naka-headset ka. Or speaker na naka-mute. Minsan kasi, or baka yung may pindutan kasi mga headset ng Sennheiser, no? Baka naka-mute. Okay, VMM sa BIOS to. Sa BIOS naman, yung VT. Pagpunta nyo sa BIOS, kailangan may VT. Lahat naman ngayon meron na, no? So far, wala pa naman nakitang walang VT. Naka-enable, enable mo yan. Ryzen ba, maybe? For sure meron yun. Imposibleng wala, no? And then, meron siyang depth, yung para sa mga lumang program to hardware enforced direct execution ng CPU. Talagang gagamitin niya yung direct instruction ng code, yung direct instruction. No? Wala ka na enable niyan kasi enable na to higher generation pa lang no? XD, na-enable na rin yan. And no XD bit. So,
Kailangan naka-enable yung XD. Install method via server manager or command shell. Ganun lang. PowerShell pala, di command shell. Then define Hyper-V manager. So ito yung Hyper-V, ito yung console, ito yung host name. And then ito yung mga virtual machine mo. Ito yung snapshot naman. Ito yung console. Screen. Dito makikita what's really happening. Tapos dito mo na makikita yung action, networking, and so on. So it support web management then via web lang na pwede rin. Other management tool, mostly PowerShell. PowerShell direct naman from internal, no, internal to virtual machine. Meaning nasa host, pwede, tapos re-remote niya yung mga BM. Or in admin center, yung ginawa natin sa all server. Best practice, malaki dapat hardware mo, no? Malaki hardware mo. May mga hardware kami, RAM pa lang namin, 2 terabyte na eh. Memory pa lang namin. Pa CPU namin, 100 gigahertz. Terahertz na kami, terahertz. Combination of all bare metal and it can be deployed ang VM in a external disk or yung common shared volume, yung LAN, LUN na tinatawag. No other server roles to be installed. So wala ka na dapat iba. Hindi pwede naka VMware ka tapos naka Hyper-V ka. Hindi sila pwede pagsabayin eh. Kasi merong ang direct execution sa CPU. Dito yung depth na tinatawag natin. Data execution. Pag yan nagsabay, blue screen ganyan. Tinatawag namin pink screen of death. Ay. Manage Hyper-V remotely. You don't manage locally. Run Hyper-V using server core. So gagawa ka ng pwede rin core. Yung core yung ganito, may core tayo eh. Hindi ko lang pinakita sa inyo. Sconfig, no? Using sconfig. So kung pwede bang tumakbo dito sconfig? Uy, meron. Sconfig. Parang Linux. Command line yan. Yan lang, wala kang magagawang masyado. Ano? So, kung gusto mo mag-execute, punta ka sa local, magpa-PowerShell ka. Core, parang yung domain natin. Ayun o, 15. Ay, nag-execute. Di ba execute sa local? Oo, kasi. Pero kung gusto mong direct core, itong domain natin, yan. Core talaga to. Ano to, Nexus? Wow, wrong password pa. Ito talaga ang core. Okay, sa Active Directory, ideally, wala nang ibang role kundi core. Ganun din sa Hyper-V, dapat wala nang ibang role. Kasi ang gastos sa memory nito eh. Kim, Ryan? Wala si Ryan. Ba't naglabasan na? Ano kaya ginagawa sa labas? Ayan, pag mo mag-load nito, yun. So kung gusto, wala kang magagawa dito except you can change the host name, join sa domain, install update, RDP, pero pinatay ko. Network IP address, log off shutdown, or ito yung 15. Puro PowerShell, no? Get, AD user, yung mga ganun, no? PowerShell na to. Long-term service ba yun? Get AD domain. Pwede ka rin gumawa ng new AD user. Command line lang. Ay, ayaw. Kasi wrong spelling ako. Oh, pasok. Net user. Yun, crispy. Ha? Command line. Parang Linux. Kinaya. Minimal lang ang resources. Kasi nga, napakataas ng run a best practice analyzer, then it will make a recommendation. Use Gen 2. Gen 2 kasi above 2 terabyte. Tapos may networking din to. Networking. No? So, it support legacy, mga old Broadcom physical and synthetic, yung mga virtual naman. So, tatlo lang ang virtual type. Pag sinabi external, connected ka sa internet. Mainnet ka na.
Pag sinabing internal, yung host tsaka VM lang. Okay? Doon ka sa host, mapiping mo yung VM. VM naman, walang internet. Yung host lang. Parang setup natin. Then meron ng private VM to VM lang. Walang net, wala ring connection sa host. Yan. Nagagawin natin private VM to VM lang. Networking feature, meron na siyang NIC teaming. No, sa amin, ano lang eh. Actually, isa lang, 10 gigabit, enough na. Pero for failover lang yun na. Hindi naman talaga naglo-load balance eh. Meron ding port mirroring, whatever yung VLAN ng kabila. Kukopay lang ng kabila. Para nag-fail yung isa, you don't need to create another VLAN. NIC teaming, dalawang network card, let's say 10 gig, 10 gig, you can maximize the usage. Maging 20 gig throughput. Pero sa akin, hindi naman ginagamit yun. Kasi, round robin yan eh. Ang data niyan, dito, 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 yan. Yun, failover. Yun ang main purpose ng NIC teaming, failover. Pag load balancing naman, you can have double the speed, no? Meron din SRIOV. Ito dapat maintindihan nyo to. Let's say, apat yung CPU sa server, yung physical CPU. Meron tong cache, no? Saan niya pinaprocess. Pag overloaded na yung CPU 1, pwede manghiram sa kabila. Pahiram naman ng cache, dyan yung scratch pad ko. Yun. Para lalong bumilis. Nanghihiram ng cache to. Kasi maliit lang ang cache, di ba? Then, you can create, sana pakita ko sa network virtualization, pwede siya maging gateway rin. Gateway rin, no? So, virtual switch, gagawa tayong virtual switch. Bandwidth management, you can decrease, increase the size. Pas meron din siyang encryption na. Yung lahat ng data dumadaan sa NIC, no? Encrypted using IPsec na siya. Okay? Meron din siyang router guard na locally isolated sa local host lang. Okay, so ano naman yung nesting na tinatawag natin? Dito magtataka kayo, sir. Yung mga naka-online, taka kaya ba't may VMware? Sa labas ng VMware, may VMware pa rin. Sa loob ng VMware na nested, pwede pang lagyan ng Hyper-V. Ang galing, no? In reality, hindi na dapat pwede. Ang ideal, ganito lang, ayan, no? Non-nested. Kasi babagal eh. Mamaya may experience nyo, magre-reklamo na kayo, magmumura na kayo. Shit, ang bagal nito. Eh, syempre, ang daming nesting eh. So, ito yun, ginawa ko. So, meron tayong physical. Ayan, physical, yung box. Bare metal. Okay? Nilagyan ko ng VMware. Okay? So, meron tayong DC1, ADM1, SBR1, tama? Sa loob ng SBR1, ito na yon. Lalagyan pa natin ng Hyper-V. Oh, grabe naman. Lalagyan pa natin. Super bagal. Ito yung nesting. Ito yung non-nested. So, ito ako, nested ako. Sa loob ng BM, sa loob ng BM, sa loob ng BM. Okay. Physical, virtual. Okay. Sa Toto Bare Metal, Dell, install ako ng VMware. Sa loob ng VMware, may 5 virtual machine. Doon sa server 1, may lalagyan pa natin ng Hyper-V. Kala nyo, no? Pero walang kwenta yun kasi ang bagal. Grabe. Sa amin, hanggang dito lang non-nesting. Hanggang dito lang, isang hypervisor lang. Tapos, mga server. ESX naman tawag namin. Dito naman sa nesting for training demo lang. Training demo. Kasi super bagal talaga. Walang kwenta. Pangit yung nesting. Wala rin naman gumagamit yun in production. Requirement for nested Hyper-V guess above 2016. And kailangan malaki memory mo. So dito manghihiram tayo. VM version 8. Host server with Intel virtualization. Sa extended page table. Dito kasi yung portion ng memory na i-assign mo sa isang VM, papahiram mo ulit sa isa pang VM. So kailangan yung paging niya
extended. Kaya tinawag siyang extended. Parang let's say nakabuntis ka. May asawa ka na, nakabuntis ka pa. Yung income mo, hahatiin pa dun sa nabuntis mo. Misis, sandali hati kayo dalawa kasi kayo eh. Shit. Pag nahuli ka, kaya, kaya, kaya tawag dyan, extended pension table, no? Kulong, MAC address spoofing enable. Magtataka kayo, sino nag-assign ng mga MAC address dito? Oo, mas matindi VMware. Kompleto VMware. Kaya nga nag-VMware ako eh. Saan na ba yan? Ay, shit, na-post ko. Ang daming button kasi, ang kukulit. So, MAC address. So, saan galing to? Magtataka kayo. Sino nag-assign nito? Diba? Virtual din. Diba, virtual. So, sa networking, meron ding MAC address subnetting. Yung hypervisor gagawa ng trabaho niya yan. Sa subnet niya yan, makikita niya, di ba, 48 MAC hexadecimal number. So, yung first three, ito yung subnet mo. Pansinin mo, sa kabila, C29 din. C29 din. So, dito, wala ka naiintindihan. Shit, stress na. Dalihan natin. Dalihan. Dito pa lang, mabagal na yun. Ideally, mga anyway, naka-SSD naman tayo. Pag to hard drive, patay na. Gagapang ko talaga. Ayan 00C29. Okay. So, ito yung unique identifier na tinatawag niya. Okay, so you don't have to worry about this one. Now, ito yung technology. Diba, may non-nested. How do you transform the non-nested Hyper-V into nested? So, you need to expose yung physical CPU. Diba dito, bare metal, expose mo dito by default. Ngayon kailangan mo expose mo din tong guest OS inside the Hyper-V machine. Expose mo. Kumbaga, papalabasin mo. Ito yung command. Pag ito hindi mo na-execute, mag-error ka. Set VM, the name of the virtual machine, expose virtualization. Yan yung command. Sa exam, how can you make nested virtualization? What command? Ito lang. One-liner lang. Napakadaling gawin na. Now, if you want to update the virtual machine, the command is update VM. Gen 1, max 2 terabyte. Gen 2, 64 terabyte. Tapos ito, UFI na to. UFI. No? Malaking partition na to. Ang BIOS, 2 terabyte lang talaga. Dito, may virtualization. Dito, wala. Okay? One level lang to. Hindi pwedeng virtualization. So, lahat ng ginawa ko, Gen 2. And then, meron siyang BIOS. Ito yung BIOS niya. No? May BIOS din siya. Then, hard drive, VHD. So, ang ginawa kong BHDX kasi para more than 2 tera. Na? Then, both are dynamically expanding. So, meron tayong fix. Let's say yung virtual hard drive mo, 500 gigabyte. So, yung current usage, 500 din. May dynamic naman, pag 500 allocated, pero makikita mo 1 gigabyte lang is. Dynamic expanding as you go. Doon lalaki. Difference naman yung kulang. Let's say may parent ka na Windows 2019, yung difference lang, hihiramin niya. Okay? May OS kagad. Makikita mo, ba't nagbubot sa OS? Hindi naman tayo nag-install. Kasi nakakabit tayo sa parent. Okay. Pass-through naman, kahit external na VHD, pwede mahiramin. Okay, so ito yung VHD, pwedeng hiramin ng buong cluster. Hindi lang isang virtual machine. No? Pwede siya i-share. Okay, lab na tayo. Ito na. So, ito yung scenario natin. As a DevOps, you need to launch Hyper-V and create one virtual machine sa loob nun. Kasi wala nang budget yung company. Namumulubi. Okay, laging kayo dito sa server 1. Pero,
shutdown nyo muna yung server 1, tapos assign kayo ng 5 gig lang. Doon sa mga Zoom, pinatay ko na yung ADM1, tapos in-increase ko na yung limit nyo, 5 gig kagad. Nasa mo. Except doon sa isa kasi hindi ko alam yung password na palitan eh. So check nyo lang kung 5 gig na yung server 1 niya. Kung hindi, shutdown nyo to, shutdown nyo yan. Then, while off, from 3 gig, itaas nyo tong memory. Ganun nyo lang. 5 gig 5044. 5044 no. Then power on. Server 1. Tapos andito yung lab natin. Control A, copy nyo na. Tapos open na kayo ng ICE. May langaw. Open na kayo ng ICE. Kasi magpa-PowerShell program tayo. Sa mga naka-Zoom, please follow mga naka-Zoom. Yan. So, ito na yung program. Control A, Control C. Save nyo muna. Save as. Desktop. Lab 06. Okay. So, task number 1. Lakihan nga natin, di mabasa. Kita na ba mga sir? Okay, kita na. Exercise 1. We're gonna create a virtual machine. Task 1. Shutdown muna ang ADM1. Mauubos kasi memory ninyo. Increase to 5044. Yan. Then power on. Yan ang task 1. Task 2. Since wala siyang Hyper-V, install muna natin. So, ganun no? Pwede mo i-line, then run. Ito yan na. Run selection. Install lang yan Hyper-V, pati mga remote server admin. Then magre-reboot yan automatic. Kaya kailangan i-save nyo Save nyo muna. So mag-i-install muna siya ng Hyper-V. Kim. So installing Hyper-V. Then we'll reboot automatically. So, tinesting ko na. Ako gumawa nitong procedure na to. Accurate naman siya. So, magre-reboot mag-isa. Boom. Okay. Five. Okay, lagi na, log back in. Server 1 lang server 1. Mga naka-Zoom, okay ba? Okay, naka-follow naman tayo. Naka-share ba? Recording, daming kailangan pindutin Recording, record. Okay. Okay, done. Tapos, launch nyo na. The command, sulat nyo muna sa notepad nyo. virtmgmt.msc. Yan. Tapos, open file. Send to desktop. Kasi hindi siya gumawa ng di ba, shortcut. Through, gusto niya through
PowerShell command eh. Hirap naman ng ganun. So, ayan o. Double click nyo lang. virt mgmt.msc. Open nyo na to, edit. Okay, so susundan nyo lang. Teka, sino ba ng chat? May audio po ba or wala? Meron. Meron pong audio. Sir Rob, okay na ho ba audio natin? Okay na po. Okay, okay. So, ito yung Hyper-V name, Hyper-V name. All the virtual machine will appear here. Ito yung mga snapshot. Ito yung pag nagbo-boot console. Tapos ito na may action networking na. Okay, meron na tayo Hyper-V. Sige, wait lang. Sa mga naka-zoom, okay lang ba? Okay ba? Meron na ba tayo Hyper-V? Ito yung instruction na. Ayan. Lab 06. Sorry, module 5 mods. Kanina yun eh. Ito. VIRT MGMT .msc yan. Pag nilaunch mo yan, ito lang yan, Hyper-V Manager. Wala malamig. May coffee, lagyan mo coffee. Okay lang. Kaya Hyper-V? Ito. Hyper-V. Yan. Hyper-V. Hindi, wala sa host. Dito lang sa server 1. Sa bare metal, Hyper-V. Ideally, bare metal to. Dapat bare metal talaga. Yan. Hindi, RDP na. RDP na. Re-recta na. Okay, tapos na ba tayo dito sa task number 2? Hindi ba? Tayo natin. How about yung sa Zoom? Naikot. Zoom. Naka-follow naman. Gusto ko naka-follow. Madali lang naman. Yes, sir. Okay naman. Wala pang question, sir, or Robert, Albert, Wala. Kevin. Wala pa naman. Wala pa. Ay, ba't na si Christopher Lloyd? Ito ko to, sir, diba? May Christopher Lloyd Castillo din. Sir, may BM ba kayo? May BM? Alam ko, 6 na yung BM namin. Baka sit-in ba? Dito na kami sa task 2. Okay, unahan ko na. So, task 3 naman, gagawa lang tayo ng virtual switch. So, login sa SBR1, tapos, na-explain ko na yung private. Ibig sabihin, BM to BM communication lang to. So, run. So, mag-create lang yan ng switch. Done. So, verify natin, ito yon virtual switch manager. So, meaning, dito kakabit lahat ng virtual machine. Okay, yun lang yan. Ayan private. Okay? May question. Rebooting. Okay. Though, kahit mag-reboot, okay lang yan kasi ito naman yung step by step. Tapos na kami sa step 3. Next, gagawa na tayo ng virtual machine. Saan nakita nyo to? Pupunta to C drive, change directory, gagawa lang ng VM1 folder. Yun lang ang gagawin niya. Okay, may VM1 folder na.
Ito yan, no? CD VM1. Yan, okay? Dito natin lalagay yung virtual hard drive. Okay? Execute nyo na to, execute nyo na. Ito, wala na to, sir. Kasi kinapi ko na to kagabi, nagpuwet ako Pero dapat meron kayong base, ano? Pa-check nga lang, sir, CD base. Meron ba kayong base? May isa online, hindi ko na-copy. Pa-copy na lang, sir. Kasi hindi ko alam yung password, napalitan Please make sure meron kayong base. So, ito yung parent, yung operating system. A-attach lang tayo. Gagawa tayo ng child. Oh, yung base, Nexus Master. Sir, anong module tong ano? Yung sa Module may 5. Hyper-V? Module 5. Kuha natin. Thank you. Module 5. Pa-check nga, lagi kayo sa SBR1, meron ba kayong base? Ito, base. C:base. Dapat meron Pag wala, gagawin nyo to. Ito gagawin nyo, sir. Pag wala kaya. Hindi, meron. Ay, saan mo na-copy? Hindi ko pala nasabi, base pala. Saan na-copy yung Nexus Master? Ito, sir. Saan na-copy? Sa C? Pa-copy na lang. Sa dito na lagay. Sa root na lagay dito. Gawa lang ang base. Cut and paste niyo lang, sir. Sa C. Copy paste. Cut paste. So, ganun mo lang. Cut mo lang. Cut. Bakit base pangalan? Tapos rename nyo Nexus Master dapat, Hindi kailangan sa loob ng base. Huwag nyo na i-copy tatagal na yan. Cut paste lang. Wala. Copy paste nyo lang. Cut paste. Mamaya pa tayo mag-script. So, sa Zoom, meron dyan isa hindi nakaka-copy. Please, paki-copy. Paki-check na lang sa drive C nyo. We're talking about server 1. Server 1. T:base. Paki-check nga kung may sinong wala. Sa parent OS natin ta. May question. Sir, ano pong module? Module 5. Module 5. Si Archie. Yan, tama yan, bossing. So, ganyan dapat itsura. Yan. Correct yan, correct, sir. C:base. Okay. Thank you. Sino pang wala? Kasi maglalab na tayo. Okay, ready na ba lahat? Ready na? Hindi pa. Sa server 1, di ba yung itong
Ano yun, sir? Bossing, ano yun? Ano yun, boss? Ano yung question, sir? May, may tanong na may tanong. Ah, walang question, walang. Hello sir. Hello. Yeah, go ahead, sir. Yung installation ng Hyper-V sa server 1, di ba? Yes, sir. Server 1. So, ito yung Hmm. instruction. Hindi siya Ayan ah. Task 1, shutdown ADM. Pinatay ko na ADM nyo. Tapos, increase yung sa SBR1, sir. In-increase ko na rin yan. 5 gig na yan. Pansin nyo? Tapos, run nyo lang to sa PowerShell. Press nyo lang to. Ganyan, ayan. Ba't nag-install ulit? Yan, mag-install lang yan. Ano ako magre-restart to. Ayan, true. Na-install na kasi. So, no need to restart. Okay, okay. Tapos niyan, sabihin nyo kung tapos na kayo, gagawa ka ng switch. Rarun mo lang to, switch. Yan, no? O yan, nakaka-create. So, dito may switch. Ay, shit, dalawa na yung switch ko. Delete ko itong isa, dalawa na, nagdoble. Ganun lang. O, di ba, dali, ano? Wala pa tayo doon, wala pa. Wala tayo dito, wala pa tayo dito. Okay na ba? Mukhang tapos na yung iba. So, gagawa tayong virtual hard drive. Okay, new BHD. Ang hard drive, lalagay natin sa VM1. Punta nga kayong VM1, CD VM1. Okay, dito yan ha, dito yan. Pangalan ng hard drive, VM1. Tapos, yung VHDX, i-attach natin sa existing OS na ang pangalan ay Nexus Master. So, magbuboot na yan. So, yung laman nun, yung differential content will be saved sa VM1. Nagets ba? Any configuration setting data, dito babagsak. So, ito, hindi natin gagalawin. Dumikit lang tayo dun. Kawa sa parent na. Okay, run. Ito na. So, may error ako. Shoot, ano ba? Ano yan? Okay. Hindi, bigyan mo naman talaga. Ba't ganun? Sandali. Hindi yung base ko. Base. Hindi ba Nexus Master man? Yun. So, rename ko lang. Na-double. Rename. Pakicheck ha, baka na-double to. Hindi yung file name. Mali yung file name. VHDX. Yeah. Ayan naman to. Pag ayaw, tirahin natin dito sa base. Yan. Post view. Yan. Ayun na. Mali, di ba? Mali. Tanggalin ko lang itong na-double ako. Ayan. Ay. Tapos, actually, kahit sa may run to, okay lang. Ayan. Tena, one na. Meaning, when I highlight and run specific line number, ganun lang siya. Okay. No need to cut paste. So, initially, meron siyang 4 kilobytes. So, ang hard drive natin, 4 kilobytes. Ang liit, ano? So, punta ka dito sa VM1. Ito yung hard drive mo, pare. Tingnan mo. Megabytes pala. 4 megabyte lang. Wala laman. So, any changes will be saved dito. So, mag-expand to. Kaya tawag dito, dynamically expanding. Okay na. So, may hard drive, minap, pero wala pang virtual machine. Tingnan nyo to ha. So, ito, dito lalabas yung virtual machine. Abangan ninyo. Dito yung checkpoints, dito yung boot up sequence. Okay?
So, highlight all. Ano ginagawa nito? So, ito mag-create ng isang virtual machine. Ang pangalan ay VM1. And then, it will start with 2 GB. And then, babasahin niya yung hard drive. Tapos, ko-connect sa switch na Contoso. Okay? Then, mag-a-assign siya na he will assign to a CPU and 2 GB dynamically expanding. Ano yung dynamic? Ano ba ibig sabihin? Pag boot up mo, hindi ka persistent na 2 GB. If there's no application running, bababa yung memory mo. Okay? Let's say, Active Directory, 500 megabyte lang. 500 megabyte lang siya. Pwede mo pa share yung memory. And then start the virtual machine. Automated na to. Tingnan nyo mabilis lang to. Run selection. Lalabas dito yan. Ayun tapos. Check nyo yung CPU. Dalawa kagad ang CPU. Pwede yung dagdagan whatever. Okay? 2 GB. Running na. Tingnan nyo, tol. Connect nyo na, nagbo-boot na yan. Oh, ang bilis. So, ang ganda lang tayo. Tapos na, iwanan na natin to. Kasi ang tagal niyan, kalahating oras to. Iwanan na natin to, 100% CPU utilization na to. Kasi nesting Ang bagal niyan, lalo na sa online. Yun lang. Meron na kayong VM. Ngayon, sir, gusto ko 10 VM sabay-sabay. Sabog yan. Hindi, pwede. Actually, sa Windows namin, 3 sabay-sabay. Paano nga? Hindi, isang VM 2 gig lang naman sa, let's say, 3, 6 gig lang. So, ganun, anong gagawin nyo? Paano yun? Di ka copy ito. Ito lang, itong linya na to. Yan lang. Tapos, ganyan, yan. So, virtual machine, papalitan nyo lang to. So, Alt-ER, hanapin nyo BM1, gawin nyo BM2. Yun lang. Boom, tapos, may BM2 ka na. Diba? Tapos, sa pa. BM3 naman. Hanapin tong BM2, Alt-ER, BM2, replace mo BM3. Pero, 2, 3. Hindi, pa-find natin. 2, 3 dapat to, di ba? Find, ay shucks, hindi ko ni-replace. Naman. Yun. Tapos, palitan mo lahat nito. Ayan. So, 2 gig, pwede na yan. Patakbo ka ulit. Dapat to 3. Ay, ba't dinilig ko? Ba't ko dinilig 3? So, una, hard drive. Ito yan. Susunod, virtual machine. Ito yan. Ito, set up. Then start VM. Yun lang. Gawin nyo sa bahay. Sabog yun. So, di na. Tagal nito May gusto lang akong pakita sa inyo. Ayun, tapos na ako. Bilis Hindi ko na-expect. Dahil sa online, mabagal yan. Tuloy natin. Di ko makita yung baba. Kailangan high-res yung monitor dito Di ko makita Ano ba nangyayari? Sabi format. Ayan, tapos escape to. 1 tab, enter. Skip. 1 tab, accept, spacebar. Wala, mali. Di makita. Meron yung sa baba Di makita. Yan yun So, ayan. So, meron na tayong VM. Ngayon, sir, paano lalagyan ng IP address? Kung gusto, seryoso talaga kayo dito. Yung code, asan yung code? Yun. So, first time, it will ask for a password. Lagi nyo lang to. Pero, kahit hindi na, pwede nyo lagyan ng IP address.
DNS, time zone, pwede yung palitan yan. Then, restart computer. So, hanggang dito lang ako kaya niya. Dito, locally, local console. Ito yan. So, paano gagawin yan, sir? Action. Pe-paste mo yan. Ito pa lang. Pero kailangan, nakalagin to eh. So, paano mag-login dito? Enter mo lang. Di ko lang makita yung next button. May next yan eh. Next, next, next. Tapos key-clipboard mo na. Type. Magta-type yan mag-isa, then reboot. Pag boot up, may IP address, na-rename na yung computer. Tama yung oras. Galing. Tapos nabiyan mo. No? Ito yan sa... kailangan mag-login ka. So, lalagyan mo initially ng password na yan. Kasi yan may IP, time zone. Well, hindi na mano-mano. Tapos magre-reboot mag-isa. Pag login mo, ganito na siya. Parang ganyan na mismo. Ganda. Tapos, pingable na yan. Hindi ko lang makita yung baba eh. Kailangan pala naka 1080p ka dito. Ano yung monitor ko papalitan? Wala akong makita. Teka, baka ganyan, baka ganyan. Max out. Max out. Di ba pwede liitan pa? Wala talaga eh. Ay, ayun, ayun, ayun. Nanghula lang ako. Ayan nasa loob na. Clipboard. Saan ang ating clipboard? Multiple screen na kasi ito eh. Nakakahilo na to eh. So yung nag-start yung VMware sa loob ng server 1. Tama. Yung VM1. So, hindi ko pa na-restart ka. I-execute ka pa lang. 'Di ba? Hanggang dito. Saan ba ako natapos? Yan, dito. Copy. Set IP. So, lalagyan ng IP, no? And then, ito yan, clipboard. Teka, hindi ako naka-login. Shit. Login. Kailangan naka-login ka. Ito yun. Nested na kasi kaya mahirap na. Pasok! Hmm. Sa loob na ha. Daming ginagawa. Crawling, oo, crawling. Gapang yan, tol. Gapang yan. Kasi nga, ganito nangyayari niyan eh. Yan, dito advisable talaga. Ewan ko ba't ba dinidiscuss to? Hindi naman gagamitin. Tanggalin ko na nga to. Gapang yan, tol. Hindi ko nga makita yung PowerPoint ko. Nasaan eh. Sa loob ng BM. Gapang nga yan. Tayo. Nakakalito na to ha. Wala yung taskbar eh. Kailangan ko ng taskbar. Ay, mag-respond. Gapang naman. Pwede, buti sana kung pwedeng minimize eh. No? Wala yun eh. Hindi mo ma-minimize eh. Latest service pack to ha. Wala. Hindi mabukas. Hindi ano eh. Nangyari din. Zoom. Saan dito? Saan? Tata? Yung Magnify ba yun? Ayun na. Okay na. Yan.
After 10 years, lumabas na. So, wala pang PowerShell. Hindi kasi nag-expand yan eh. Lumalaki na lumalaki. Ang tagal, ang tagal. Ayan, ayan. Dito. Hindi, copy paste clipboard lang. Pero ayaw ma-paste eh. Yung kanina, di ba nagpe-paste ako? Clipboard. Kasi pag dito ka, ang bagal nito eh. Clipboard. Ala, gapang na yan. Di na maka-open ng PowerShell. PowerShell! Mag-op. Sige na, tatanong to. PowerShell ISP pa rin, sir. Hindi na. Yung ano lang. Execution. Ayan. Sa meron na ako niyan. Sa meron na akong PowerShell, di ba? Dito lang yan, oh, clipboard. Yun, oh, nakita mo? Yeah, wala yung kamay ko. Hindi ako nagta-type niyan. Clipboard yan, clipboard. Clipboard, nagta-type niyan. Ay, may error. Nakita niyo yung karet? Shit. Pinagdikit-dikit. Reboot. Pag to nag-reboot, nag-take effect siya. Uy, walang error, oh. Ethernet 10G. Oh, tama, walang error, reboot. Oh, tapos. Hindi mo na kailangan manumanuhin. Ayan. Clipboard. Nag-open lang ako PowerShell, din tinype ko clipboard text lang. Dito lang. Ah, PowerShell. Pas type clipboard. Kasi kung magta-type ka, ang bagal pa rin yan. Dito nag-rename na. Lahat ginawa na niya. Tapos, pag lagi mo, tapos na to. Wala ka nang gagawin. Dito? Enter mo. Okay, ready na yan. Power! Talagang power to. Tapos ang machine mo. Wala na, yun lang. Ganun lang. Sa Zoom, medyo mabagal yan. Kasi isang bare metal lang yan. 6 kayo eh. Dito mabilis. May nakatapos na ba sa Zoom? Or gapang pa rin? Gapang na? Enter pare. Restart computer, di ba? Tapos na ako. Sige, tapusin nyo. Tapos, working operating system. Pero tingnan nyo advantage nito, mga ano yan. Yung hard drive niya, tingnan nyo. Puta, 2 gigabyte lang. Oh, ang tipid sa disk storage, 2.5 gigabyte lang. May server ka na. Ang laking natipid mo sa disk space. Kahit sa Azure, mabagal din. Tintry namin sa Azure to, super. Mas lalong mabagal. Kasi maraming tenant dun eh. Mabilis pa nga itong ginawa natin sa office eh. Okay, can we move on to the next one? Last topic. 4. Okay, last topic na to. Pero, bago ko i-continue to, magbubura muna ako. Didelete ko na tong mga nalab ninyo. No? Gusto niyo tingnan nyo mga nagawa ninyo sa portal bago natin i-delete ang ating pinaghirapan. Yan. Sige, tingnan nyo na to. Namnamin nyo na. I-delete na natin yan. Kaya CR lang ako. 10 minutes break muna na.
Sir, nakamute? Hello? Ayan, unmute ko na. So ngayon pala tayo mag-start ng Module 4. Okay, dito tayo sa Module 4. Module 4. Facilitating hybrid management. So yung mga VM natin, iwanan nyo lang na tumatakbo. Kasi isa nag-expand pa di ba? Nag-tagal yan. So lesson 1, administer and manage Windows Server infrastructure as a service. So, we're selling infra. Binibenta natin. Tawag sa atin, infra engineer. No, isa akong contract, infra engineer Kasi we're building the infrastructure. So first of all, what is Portal? The Azure Portal is a web-based, unified, isang console, isang access lang, wala na iba, no? That provides Azure VM layer operational. So dito tayo nagmamanage, such as managing virtual network, VM size, start and stop. Next is what is Windows Admin Center. The Azure Hybrid Service Tool Windows Admin consolidate all the integrated Azure. Remember kanina yung virtual machine. Install mo ng, you can access via port 80. Lagyan mo na ng Admin Center, you can manage the whole domain. Andun lahat. Parang Intune MDM, Mobile Device Management. No? And then, para sa mga hardcore level, Azure PowerShell. Ito na yung mga gustong makita ko. I wanna see the number of license ng Office 365, no? Get license 365. Lalabas na, no? License mo 100. Tapos, get 365 user. Ang user mo 200. So, piracy na yun. Yung license mo 100, pero yung gumagamit ng lisensya 200. Paano nangyari yun? So, oversubscription tawag doon. No? Next is remote admin. So meron tayong Azure command line. You need to download this one. Ito man, management directly from your laptop. Wala sa server. Okay? Kung wala kang jump box. No? Next is what is the run command. The run command feature uses VM agent to run PowerShell with Azure Windows VM. Ito yung mga command prompt na tinatawag. And yung Cloud Shell, yung nasa taas, yung kinili ko kanina, either Bash or PowerShell. Kung Linux kayo, Bash kaya. BA meaning basic shell. Okay, lab na tayo, yun lang. Sa gagawa tayo ng virtual machine na napakaliit. So, saan tayo gagawa ng virtual machine? Dito lang, dito lang. Sa portal lang, portal. So, wag na kayo mag-login. Kasi 'di ba nagahang na yung mga PC ninyo? Refresh nga natin 'to. Meron pa ba? Naku, may dalawa pa. Meron pa ba? Ba't di na-delete to? Or deleting. Dapat deleting di ba? Ulitin ko lang. AZ. Kaya pala. Kasi naka-AZ, walang dash. Ay. Ayan, yan. Deleting, deleting, deleting. Yun. Ay, wala na. Ay, meron pa. Ito yung AZ na walang dash. Okay. Okay, ang gagawin natin? Tagal na. Open up module 5. Sa labas hindi na tayo mag-virtual machine. Ano itong yan dito? Module 4 tayo, patras tayo. No? Kasi ito, mabilis lang to So dito, sa lab natin, exercise, you will create virtual machine lang. No? We're gonna be using Admin Center in hybrid. You don't need the virtual machine. So just use Chrome na galing sa desktop nyo. Tapos meron kayong lab files. No? Yung lab files nyo, yung sinend ko, dito sa C, lagay nyo, lab files. Nandito yung mga lab natin, lab 4. So dapat ganito yung structure. Yan, lagay nyo muna dyan. May lab file ba kayo? 4. May lab file ba sila? Meron. Sir, wala sa Zoom. Sa Zoom, send ko.
Sige po. Pwede ba folder i-send? Yeah, apat. 1, 2, 3, 4. Okay. So, ganito po yung structure. Please make sure, kasi yung script na ginawa ko, ganyan din. Yan, ganyan, structure na. Sige, copy na. Sa Zoom, paki-copy na lang. Malapit na tayo matapos. 40 minutes na lang, tapos na tayo. Okay na ba? Nakopy na, nakopy? Sa Zoom, mga naka-Zoom? Okay, sige. So, yun ang requirements ng Alam Lab file. Exercise 1, we gonna deploy VM, no, running server. So, the main task for this are as follow. First, ganito lagi format. Kanina nakakalitong haba mano-mano kasi. Pero ang first step, RG muna. Okay, resource group muna. Pag meron ka ng resource group, tsaka ka pala mag-create ng VM. So that means, lahat ng resources nasa resource group. So what's inside the resource group? Ito yon. Yung network interface card, yung public private IP, yung virtual machine name, virtual net, yung switch, na, and yung firewall, network security group. Ito yung mga component ng resource na we need to rename. Okay, kailangan palitan natin. So, go to your PC, not VM, open portal, then log in as yung kanina. Okay, ba't nandito yung password ko? Tapos naka-cloud shell na tayo. First thing we need to do, upload muna yung sub-template JSON. Upload natin. Okay, upload natin. Sige. Punta tayo dito sa cloud shell. Close ko na nga ito, pampalito lang tayo. Punta tayong cloud shell, ayan. Control C, CLS, clear screen. Dir, ano ba laman ng ating PowerShell? Wala, di ba? Wala. Walang laman, walang laman. Ay, lahat kayo mag-upload. Dadami to. Shit. Patay. Ito na. So, upload, manage file, upload. C:\lab files. For sub-template. Ano kaya mangyayari pag pinagsabay? Ayun, succeeded. Tingnan ko lang anong mangyayari? Yun lang. Iba-ibang session kaya. Ayun ayan. Okay. Next. Daming screen Okay na yan, ano? Okay. Next. Since we have 30 regional CPU, dito tayo gagawa. In-increase ko na, no? So dito, it's like programming. So you need to assign the variable. Mag-assign lang tayo sa variable. Dami naman. Close na nga natin. Ano to? Okay, okay. So gaganituhin ko na lang.
Yan. So, CLS. Hindi na-disconnect yata ako. Wala. Ano nangyari? Uy, nawala ako. Di yata pwede sabay-sabay. Gapang siya. Nako, di yata pwede. Sige, ako muna. Demo ko muna to. Kumapang siya. Nako, patay. Logout muna kayo. Logout muna kayo din. Lahat muna logout. Ayaw niya na simultaneous eh. 14 tayo na. So, Azure. Logout kayo dito lahat sa Azure. Sign out. Sign out muna kayo. Hindi yung makasabay. Ayaw niya eh. Sabi, ang dami niyo naman. Libre na nga lang, ang dami niyo pa. Gano'n, nagre-reklamo siya. So, sign out muna kayo. Pati sa Zoom, paki-sign out na lang na. Talino ni Azure, nalaman, maraming gumagamit. Okay, no more virtual machine. No more resources. Ay, may isa pa. Ay, hindi na-delete to, no? Okay, ito na. Ako lang muna. So, yung start. Yung file, na-delete na yun. The moment you hit exit, deleted na yung mga file na. Hulo, ayaw din niya. Hulo. Hindi siya maka-preparation. Ayun, nakalogout na lahat. Ayun. So, ako muna. Walang laman. So, ulit from the top. So, upload si sub-template. Yun lang, sub-template. Tapos na to. Then, if you type $location, this is only a variable. Doesn't contain anything. Then, we're gonna define, ang location nito is the East US equals East space, one word US, okay? So, if you query, ano laman ng location? The East US. Okay. So, we selected the region. Okay. Then, initially, wala naman si resource group. Kasi I haven't defined yet. So, wala naman. No? So, I'm gonna assign, make sure you put your name dito. No? Put your name. So, ako, Chris B ulit. Chris B sa akin yan. So, RG. Always end with RG. Okay, so I'm gonna query. Ano naman ng RG name? Uy, ba't wala? Ay, sorry. RG. So, what did we assign correctly? Yun ang tanong. So, assignment variable lang to. Yan, may laman. Okay, may laman na. Then, we gonna create our subscription. No? The name of the subscription is yung whatever yung default Azure subscription 1 in East US. The name of deployment is this one. Now, you need to change this one. Papalitan nyo to. Sub-deployment template home. Yung sub natin. Ano bang laman ng sub? So ito yung sub. This is just a structure. No? Schema structure lang. Wala laman to. Yun lang. Parameters could be a combination of letters and numbers. Mga ganun. The location is
combination of numbers, letter, ang actual location, whatever you define in RG location. Kaya nga dapat const, ano yung variable natin, pareho lang na same dito. No? Dalawa lang dinefine ko, di ba? RG name na resource group. RG location is US. Okay? So sub-template lang to. Pinaghiwalay lang niya. Tapos, execute na natin to. Gagawa siya ng bagong deployment. Sub-deployment. Okay. Reading from the file. The moment you hit enter, wait for a few seconds. Kasi mabagal lang siya ng konti. Iba kasi kina-cancel na yun. Akala walang nangyayari. Okay? Then task 2, we're gonna create a virtual machine using ARM, Azure Resource Template. So ano ba yung ARM? No? Ano ba yung sure ano? ARM? Ito na siya. This is the ARM template. Sa template, it's a key value pair, no? Some sort of a database, parang XML. The way, so ito yung NoSQL. NoSQL, ang relational SQL database kasi, may mga index key, di ba? Interrelated to another table. Diba? So sa index key. So may hack dun sa SQL hack namin. Medyo unsecured siya kasi nagre-reference lagi sa first index record, no? Tapos the way they record the data via table, rows, column. Ito wala, NoSQL to. So, key value pair. So, this is the key. Saan ang key dito? Ayan. Virtual network name is VNet. The virtual machine name is AZ800.104VM01. The admin username is, ayan, blah, blah, blah. So, wala dito yung admin user. This is only the description. Okay? Admin password, description lang. Bakit ganun, sir? Asan yung admin username and password? Hiniwalay. Best practice, you have to separate the parameters. Magkahiwalay lagi. Ito yon. So, i-call niya tong key value na to. Tong key na to, dito sa value. Yun. Key, admin password, value is password 1234. Okay? As a good best practice na. So, yun ang content nun. So, ano yung kailangan nating palitan? So to avoid duplicates, open lab 4 and modify all the resources. Ito yung mga mo-modify nyo. Okay, so mo-modify ko muna bago natin i-upload. Tama, successful na. So hanapin natin itong first resource name. Sa RG template. Isa lang naman. This is ARM template din. Tandaan nyo this is the Azure resource template. This is the parameters na yung mga password lagi na ID. Credential in short. So Alt-ER, search for this name. No? Then papalitan nyo siya ng ganito. Ayan, Chris. Dalagyan yan Chris B. So Control V. Duduktungan nyo lang ng dash. Lowercase na lang. Chris B. Yun lang. Replace all. Okay, step 1. Step 2, public IP. Alt-ER, Control-V, add your name, dash Chris B. Yan na. Tapos, virtual machine name, Alt-ER, Control-V, add dash Chris B. Whatever yung pangalan niya. Replace all. Control-C, Alt-ER, Control-V, dash Chris B. Replace all. Dami, no? Lastly, the network security. Oh, may space. Ingat kayo na, space na yan. Kasi yung succeeding character 0, papalitan yan. Alt-ER, Control-V, dash Chris B. Yun lang. Okay? Replace all. Save. Make sure you save. Meron pa ba? Wala na, no? Then, upload mo to, no? Upload mo yung RG template. Manage file, upload, RG template. Uploaded successfully. Verify nyo. DIR. Ayun. RG template. Okay. Next is the password.
Na-upload mo to. May mga password. Upload. Password, parameters. Yan. Okay. dir. Ayun yung parameters. Yun na. From the Cloud Shell, run the following command to display the VM running. So ito na, gagawan tayo ng bagong deployment group. If you notice, I added Crispy dito sa dulo. No? Kasi pare-pareho yung deployment name nyo eh. Dash your username, ha? Huwag niyo papalitan ta. Palitan niyo pala to. It will call yung whatever yung define sa task and all the template. Kokol lang niya yun. So this will create one virtual machine. Okay? Paste, run. So running na to, do not hit enter. It's provisioning na. No? Provisioning na yan. So later on, we gonna query. Did we successfully created the resource group? Tatanungin natin siya yan. Then if you wanna delete, ito yung command. No? Pero huwag nyo na delete. So later on, di-delete natin lahat. Ito yung command na okay, so wait natin. Open ka sa pa-portal. Tingnan natin kung meron na tayong virtual machine. Para mas simple to, di ba? Yung kesa kanina. Kanina, ang gulo eh. Hindi ko makita sa nilagay yung password. Wala na. Wala. Linis. Chris, bago na. Linis. So, na-create na ng resources. You can check the progress dito sa, may progress dito. Ay, wala. Done. Asan ang ating virtual machine? Provisioning pa lang. Okay. So, yan. Matatapos na yan later on. So, let's give a time. No? Walang error so far. No error. Okay, good luck. Tapos, may VM na yan. Delete nyo na. Ay, hindi. Pag dinelete mo yan, lahat kayo deleted. Mamaya ako na mag-delete na. Pagtapos na lahat. Okay, good luck. Let's do this one. Any question? Let me know. So, pag natapos kayo, uwi na tayo. Pwede na umuwi. No? Okay, sige. Sana natin ta. Ito rin yung ginawa nyo kanina. In-extract nyo naman. Gusto mong kopyahin yung template gano'n? Parang template? Ah. Hmm. Oo. Mas mabilis dun sa portal, daming moving parts, di ba? Ideally, PowerShell script. Kasi mas uniform to eh. Uniform kasi yung PowerShell script. Kumbaga, consistent siya. Kasi sa portal, baka may naka-disable na isa, hindi na uniform yung mga virtual machine. Diba? Paiba-iba na. Yung JSON formats, siguro pwede rin yun kasi may ina-add pa siyang value. Sa JSON, when you download from the portal, yung syntax niya mas, parang hierarchy. Sa ginawa ko, may mga walang hierarchy kasi hindi naman kailangan siya. Sa portal, kompleto. Kahit hindi kailangan, nandun siya. Nilalagay niya. Meron pa nga di ba, yung una. Sabi ko, para saan yun, yung template na yan. Wala, standard structure lang kasi. Okay, yan. Actually, nagawa nyo na to, di ba? Oo, sa dalawang version. Via portal, via Cloud Shell. Sa DevOps, yung advanced course nito,
DevOps, Azure DevOps, Azure Engineering yan. Puro PowerShell na siya. Pag DevOps, puro scripting na tayo, PowerShell na tayo. Wala nang portal. In fact, wala kang access sa portal. Tatanggalan ka ng access sa portal. Kasi sa portal, marami kang pwedeng gawin eh. Yung mga marketplace, pwede ka pang bumili dito eh. Oh. Di ba yung marketplace? Kailangan familiar ka sa portal. Hindi, merong deployment engineer. Deploy lang siya ng deploy. So bibigyan namin ng ganitong script. Run mo lang to sa CLI naman, sa CL. May CLI sila, pero wala silang access dito. Portal. Sabi, gawa ko nga ng 20 VM, pas bibigyan lang namin yung JSON. Kami, Uy, speaking of, kung gusto niyo seryoso kayo, ang laki na sweldo dito. Laki na sweldo dito. Type nyo lang DevOps. Ha? Hindi ako. Ito pare, Cloud DevOps Engineer. $950 a day. Per day yan. 6 months contract. AWS naman to. Di hanapin nyo Azure. Mas madami. Tingnan dito ilan ang AWS? 724, di ba? And sige, AWS yan. 1,600, no? Sa Azure naman, daming trabaho dito. Kayo sa 2,000. Sa ano pipiliin nyo ba? Azure, AWS. Actually, kailangan pareho yan eh. Pag tinanong ka, kailangan marunong ka. In fact, pati Google. Alam mo din yun, no? AWS. Ito. Ako, contractor lang ako. Ayoko ng permanent. Kasi sabihin pasok ka ng Monday. At pasok ka ng Linggo. Diba? Tapos, time in lieu Monday. Lugi ako. Iba yung Linggo, family day. Pas Monday, nakatunga ka sa bahay. Wala yung pamilya mo. Lugi ka nun. Kaya contractor, pay as you go. Ganun. Per hora kami. Minimum 3 hours. Oo. Kada kilos mo may bayad. Hindi, 9 to 5 lang, ganun lang. Pero kung Monday to Friday lang, ganun. Pero ibig sabihin, sabihin ng boss mo mag-OT ka Sunday, hindi pwede eh, babayaran mo yun. Wala kaming pasok Sabado, Linggo. Wala. Dito may trabaho pa Sabado eh, di ba? Doon, Monday, Friday lang. Yeah, oo. Family balance, life. May family life balance, yung great place to work. Oo, hindi ka magtatrabuhin ng ano. In fact, yung boss mo, ayaw magtrabaho din na Sabado. In fact, hindi ka pwede mag-work. Tago mo. Ay, may accounting ngayon. Anong project nyo, sir? Anong project? Wala, hindi kami nag-ano. Wala talaga kami. Hindi ko rin makita. May papakita sana ako sa inyo. Wala kami pakialam. Bahala kayo sa buhay nyo. Kaya nga meron kaming counterpart sa India. Sila yung tumitira. Mga Bombay na yan. Mga pana yan. Kaya patayin ko muna yung conversation natin. Baka